Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babaeng para sa isa na namang reaction, video at komentaryo. At ito na nga ang ating pag-uusapan ngayon mga babayan. No? Ito po nga nangyari na kung saan talaga namang ibinaon nitong si Senator Tito Soto. Ito po nga si Senator Marcoleta mga kababayan. Maalala natin, ang dami ng binitawan netong si Senator Marcoleta mga kababayan. Meron pa siyang press conference nung mas maaga pa, 'di ba? Tapos ngayon bumanat siya sa plenary. At pareho pa rin yung kanyang statement mga kababayan, kung ano pa rin yung kanyang sama ng loob. Ganun pa rin, yung issue pa rin ng paglalagay sa Witness Protection Program netong magkasawang Diskaya mga kababayan. Yun pa rin yung issue. At saka yung mga di umano'y statement netong si Senator Tito Soto na di umano parang patama, parang patama daw sa kanya mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so panoorin natin, mga kababayan, kung paano, ano ba masasabi natin? Paanong nilampaso ni Senator Tito Soto itong si Marcoleta, Kasi alam nyo sa totoo lang, napapansin ko kay Senator Marcoleta, ginagawa niya yung style niya sa Congress. Yung parang nang i-intimidate. Nang-i-intimidate siya. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Dinadaan niya sa parang atake. Parang ganun, Yung mga ganyan mga strategy mga kababayan di ba? Pero nakakalimutan niya ata, mga kababayan, na baguhan lang siya sa Senado. Hindi po siya veterano dyan sa Senate, mga kababayan. Para mag-aasta na ganyan. Di ba? Ito ngayon, nilampaso po siya, mga kababayan. Okay, so umpisa natin dito sa video na to, mga kababayan. At makikita natin, may ipapakita pa ako sa inyo dito sa video na to. Okay, so ito yan. Wala po ako nabasa. Nakita ko na lang sa dyaryo, Mr. President. Mr. President, kailangan lang masagot yung manifestation ni Senator Kiko. For a while, Senator Marcoleta, you have not been recognized yet? Okay, so doon pa lang, basag na siya, kaya Senator Lacson. Di ba? Masyado siyang atribida, mga babayan, Feeling niya, napakagaling niya talaga. Di ba? Di ba? Natameme. Nasupalpal. Tameme siya. Di ba? Kasi masyado siyang ma-entra mga babayan. Sino ngayon? Leader. Yes, Mr. President, we'd like to recognize, well, he may be allowed, if with the permission of the Senate President, let him allow him to answer, or at least reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan, and then after we'll recognize our Senate President for his interpellation. Thank you, Senator President. Wait for a while. Diba? Nagmamadali na naman. Atat mga kababayan Atat si Marcoleta. Ewan ko kung bakit. Nagmamadali ito tao na ito. Senator Marcoleta is recognized. Thank you. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado.
Ngunit nung malaman nila na So, paano niya nalaman na iba yung testimony? Diba? Alam nyo ito honestly itong si Senator Marcoleta nakikita ko dito, medyo assuming siya mga babae. Mamaya, explain ko sa inyo no, kung paano siya naging assuming no, itong si Senator Marcoleta. Kagaya niyan, inassume niya no, na iba yung statement. What if hindi naman pala, iba yung statement, pareho lang din naman pala. Diba? may pagkaseryoso naman po yung offer namin na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madidispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na... So, parang ano siya, nagdesisyon kaagad siya, mga kababayan. Diba, mga kababayan? No? Parang sinabi niya kaagad, no? Lumabas kayo. No? Ito na lang yung haharapin ninyo. Diba? May offer siya eh. Diba? Ang tanong, kinonsulta niya ba yung ibang mga kasama, yung committee? Diba? Ng Blue Ribbon Committee ba? Bago siya nag-offer ng ganon. Diba? Pinag-isipan nilang mabuti yun, kaya lumabas yung mag-asawa na yun. Paano niya nalaman? Assuming talaga. Nung lumabas sila, natural dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nila sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Di ba? Siya na nagsabi, yun po yung totoong nangyari doon. Di ba? Paano niya nalaman na yun talaga yung totoong nangyari doon? Kaya bumaliktad itong mga diskaya. Di ba? Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa akin palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite, wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito. Nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang mga tao may kinalaman dito. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte eh. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised that to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Inaccurate yung pagkakaintindi, mga kababayan. Yun yung sinasabi dito ni Tito Sen. No? Inaccurate. No? Yung mga pagkakaintindi nila. Di ba, mga kababayan? No, ang problema kasi, masyado nilang dinidibdib. Bakit? Tinatamaan ba sila? No? Sumasapul ba sa kanila yung sinasabi ni Tito Sen, mga kababayan? Sapul ba? Diba? May laman ba? O tumatama ba sa kanila? No, yung mga sinasabi ni Tito Sen? Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh.
Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No? Tama, di ba? Tama naman. No? Ang sinasabi dito na Tito Sen, mga kababayan, no, kung ano yung tanong sa kanya, no, sinasabi niya lang kung ano yung kanyang opinion, kung ano yung saloobin niya. No, na dapat respetuhin nila. No, respetuhin ng ibang tao. Kagaya niyan, ako, nagagawa ko ng sarili ko opinion, ng sarili ko reaction. Diba? At kung ano man yung mga sinasabi niyo dyan sa comment section, nire-respeto ko yan. Diba? Opinion niyo yan eh. Diba? Parang ganun yung sinasabi dito ni Tito Sen. Diba? Kung ano man yung sinasabi ni Tito Sen, opinion niyo yan. Opinion niya yon. No? So, dapat igalang natin. At kung ano yung opinion ninyo, igagalang din niya. Diba? Pero kung tinatamaan kayo, ewan ko na lang. But when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Tama. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Yun. Ba't wala dun? Yun na nga, mga kababayan. Yun na nga. Diba? At saka sila na rin nagsabi, no, na nag-start sila sa DPWH summer 2016. Diba? Hanggang 2022. At kung sabi ko nga, no, kung babalikan natin, mga kababayan, yung taon na yon, no, doon tumaas, no, o doon dumami yung kanilang proyekto during the term of dating Pangulong Duterte. Diba? Ang pinopoint out dito ni Tito Sen, mga kababayan, sabihin ninyo lahat. No? Hindi yun certain time lang, na panahon lang panahon lang ngayon, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin ninyo lahat. Kung dati meron, di sabihin ninyo yung before kay Duterte. Diba? O nandiyan sa administrasyon ni Duterte, administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yun yung tinatanong dito ni Tito Sen eh. No, nasaan noong panahon, no, ng dating Pangulong Duterte? Noong nag-uumpisa kayo at noong panahon ang dami ninyong proyekto. Diba? Na talagang doon kayo nag-boom. Diba? Para kasing may iniiwasan, no? Para sa akin parang kulang, no? Hindi po pwedeng ganun. No, kung magsasalita kayo, sabihin niyo talaga lahat. Diba? Yun yung sinasabi dito ni Tito Sen, mga kababayan. Ewan ko bakit hindi maintindihan itong mga DDS. At the same time, bakit hindi rin maintindihan ni Senator Marcoleta? Diba? Bakit pumayag siya na yun lang panahon na yun? No, bakit pumayag siya na panahon lang ng Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi kasama yung panahon ni Duterte? Diba? Ang kwento, di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do on. As far as the leadership the following day. All right, now let alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin
yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko, incomplete eh. Eh, ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Neto na. Kailangan tell all, hindi Yeah. tell half. Diba? Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Eh, sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Diba? Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, Diba? I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, So medyo aware si Tito Sen, mga kababayan, no? Doon sa mga komento at reaksyon ng mga tao. Diba? Yun yung sinasabi dito ni Tito Sen. Yung public ang mga nagsasabi nun. as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Di ba? Hindi ba? Hindi eh. Di ba, mga kababayan? May guilty ba? Guilty? No? May pina-edit ba? Mga kababayan? Di ba? Yun yung sinasabi dito ni Tito Sen. No? Hindi naman niya sinabi na inedit. No? Hindi niya direct na sinabi na inedit yung statement eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. No, na parang merong assuming. No, merong may senador na may senador na assuming. 'Di ba? So, sino kaya yung senador na assuming na 'yon? Diba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So, that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, sa kanila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Oh, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no? Wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta, abogado na yun, o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, diba? Dito, supalpal si Marcoleta rito.
Diba? Parang sinasabi dito ni Senator Tito Sen, no, mga babae, ni Senator Soto, na bakit pilit mong kinokonekta yung pangalan mo? Diba? Hindi naman ikaw. Diba? Parang ganon, no? Yung sinasabi dito ni Tito Sen. Bakit kinokonekta mo yung pangalan mo? Hindi naman para sa iyon. Diba? Ang problema, meron nagre-react. No, merong nagre-react kasi. Diba? Merong nag-a-assuming na siya. Again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Di ba? So no question. O bakit may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, meron tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose an amendment to the rules. Na gusto niyo, OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. Yan yung sinasabi. So, kung natatakot sila sa kanilang security, billion-billion ang pera nila Ang dami nila pwedeng bayaran security guard Kahit 1,000 security guard, kaya nila Yan yung sinasabi ko mga kababayan kanina. Diba? Maraming pera yung mga yan. Bakit kailangan nila, Bakit kailangan nila na pumasok sa witness protection program para sa kanilang seguridad? Ang dami nilang pera. Kaya nilang kumuha kahit isang buong agency siguro ng security guard. Kaya nila Diba? Takot sila sa seguridad nila. Pa-bulletproof nila yung mga kotse nila. May pera sila Diba? Takot sila. Paglabas sila rito, mag-vest sila. Bulletproof vest. Diba? Tama naman si Tito Sen. Mapera kayo. Diba? Kung takot kayo sa seguridad ninyo, may pera kayo. Edi gastusin nyo yung pera nyo. Parang ganun yung sinasabi dito ni Tito Sen. Bakit kailangan gobyerno? Tama. Ay galit na galit ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung hindi po ba? Kaya tapos po, proteksyonan nyo pa? We're just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then, huwag mo kasing assuming. Di ba? Di naman binabanggit yung pangalan mo Ipilit mo dinidikit yung pangalan mo. Huwag assuming. State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Discayas.
At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Yun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo, kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. Well, it's a pleasure of the minority leader. Yeah. Alright, saya mga kababayan. No? Grabe. No, talagang ibinaon dito si Marcoleta, mga kababayan. Walang na lang, ipako eh. No? Ipapakuhan yung pinagbaonan. Eh. Grabe, di ba? Lahat ng banat ni Marcoleta ay talaga namang sinagot ni Tito Sen. No, at walang atrasan, no, walang tinatago. Di ba? No, ano masasabi nyo po dyan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.